This is part one of our 2 content videos for the Prayer for the Church and State to be led by Bishop Manny. But before we pray, let us first listen to what the Bible says about the relationship and viewpoint of the church, representing all kinds of religions towards the state as represented by the ruling government. Presented in Filipino language, let us hear the exhortation by Bishop Manny on the role and status of the government according to the book of Romans, chapter 13, verses 1 to 7. Aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 7. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at sila ay nararapat sa parusa. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sila ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila ay may kapangyarihang magparusa. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayo pasakop sa kanila. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budhi. Iyan din ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad ng buwis. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga lingkod ng Diyos, at ito ang kanilang tungkulin. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo sa mga dapat bayaran, at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang, at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Roma 13, 1 hanggang 7. The Church and the Government. While it is provided in our 1987 Constitution on the separation of church and state, particularly in Article 2, Section 6 and Article 3, Section 5, the Church, referring to all religions and any religious individuals, are not prohibited to exercise their freedom to hold public office or exercise their civil or political rights. Ito'y nangangahulugan lamang ng hiwalay na kalayaan ng dalawang institusyon, ang Estado at ang simbahan, sa pagganap ng kani-kanilang mandato. Ang Estado ay para sa civilian affairs, at ang simbahan naman ay para sa mga religious affairs. Bagamat nakapagtataka o ironic, ay sinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Roma para sa mga Kristiyano sa Roma nung siya nasa Corinto sa bansang Greece, ay ang mga sundalo rin ng Roma ang dumakip sa kanya nung siya pumasok sa Jerusalem. At siya'y nakulong ng 2 taon sa palasyo ng Caesarea at muling nakulong ng panibagong 2 taon nang siya'y dalhin sa Roma dahil sa kanyang apila na makaharap si Emperor Nero, na nauna ng umusig sa mga Kristiyano doon sa Roma. Si Apostol Pablo, ayon sa kasaysayan sa aklat ng mga gawa, ay sinaktan, ikinulong, at pinapugutan ng ulo sa bandang huli. Hindi dahil sa pagsuway niya sa mga batas ng gobyerno ng Roma, kundi dahil sa paninira ng mga Jewish leaders at sa pagsang-ayon ng Roman authorities sa pangamba na masira niya at ng mga Kristiyano ang mga batas at tradisyon ng Judaism
at Roman Empire. Bukod pa rito, ay nakatakda talagang magdusa si Apostol Pablo ayon sa pahayag ng Panginoong Hesus kay Ananias nung siya ay makonvert bilang tagasunod ni Kristo. Nasusulat sa Aklat ng Mga Gawa 9:16. Gayon din ang sinasaad ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 12:7 na siya'y binigyan ng isang uri ng pahirap sa katawan o kapansanan na tumutukoy sa mga pisikal na kapighatian na kanyang daranasin alang-alang sa Panginoong Hesus. Sa makatuwid, kalooban ng Diyos na respetuhin natin kung sino man ang mga itinatalaga niya na umupo sa ating pamahalaan. At sa kabilang banda, ay panagutin din natin kung sino-sino ang mga tiwali na lumalabag sa umiiral na batas at ayon din sa ating saligang batas o konstitusyon. Dahil dito, mali na maging panatiko ang mga Kristiyano sa mga partikular na politiko dahil ito'y lumilikha ng pagkakabahabahagi sa Iglesia ng Panginoong Hesus. At ito rin ang humahadlang sa pag-unlad o pagsulong ng ating bansa sa mas mabuting kalagayan. Sana'y maunawaan ito ng lahat ng mga Kristiyano, mga church leaders man o pangkaraniwang mananampalataya, na ang Diyos, ayon sa aklat ng Daniel, Kapitulo 2, versikulo 21, ang Diyos ang siyang nagluluklok at nag-aalis ng mga hari o mga pinuno mula sa kapangyarihan habang siya rin ang nagbabago ng panahon. Kung kaya't isang kabaliwan o immaturity para sa mga makadiyos, lalo na sa mga Kristiyano, ang magpakabulag sa pagsunod at pagtatangi sa mga politiko, may kaso man o wala. Sapagkat ito'y katumbas ng human idolatry na naghahatid ng sumpa sa mga taong lubhang nagtitiwala sa katulad niyang tao, habang ang kanyang puso naman ay malayo sa Diyos. Aklat ng Propeta Jeremias 17:5. Susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ito ang maliwanag na posisyon at kaugnayan ng simbahan o ng Iglesia ng Panginoon patungkol sa kanyang ugnayan sa pamahalaan. Coming up next, the prayer for the church and the state by Bishop Manny.